po na nagtiwala sa akin. Maraming salamat po. With your second term, ano yung priority bills mo sa Congress? Yes po. Dito po sa Cotabato City, alam niyo naman po na final ko na po ang Lone District of Cotabato City noong 19th Congress. Ngunit hindi nga po tayo napagbigyan dahil noong 19th Congress po, ni isang new redistricting wala pong napagbigyan. So, i-refile po natin ang Lone District of Cotabato, inshallah, for this 20th Congress. At hindi lang mga po yan, no? Marami pa po tayong ipapasampil. Isa na rin po dito yung ating press code ng ating mga leaders ng bar, ang pagkakaroon po ng province ng SGA bar. At inshallah, i-refine po din po ang pagkakaroon ng socio-economic zones in every municipalities and cities dito po sa ating distrito. And marami pa pong iba na mga priority bills po natin. And of course, ang mga alam niyo naman po na isa po sa ating priority ang health ng ating mga upgrading ng ating mga district hospitals po dito sa ating distrito. Sa infra, yung tulay ng Simway. Yes po, isa rin po yan. Inshallah, Quirino Bridge. sisikapin po natin na sa termino po na ma-open, madadagdagan po ang budget ng Quirino Bridge at hindi lamang po yan, ang ating Simway Bridge. Inshallah, ang ating parallel bridge na gagawin sa Simway Bridge, yan po yung ating isa sa mga prioridad pag ako po ay nakupo na po bilang inyong representante muli dito sa ating distritong Maguindano del Norte and Cotabato City. Inshallah. Mensahe sa iyong tatlong galit. May message ka po ba sa inyo? Of course, ang aking respeto po sa ating former congresswoman, malaki po ang aking respeto sa former congresswoman na Babu Sandra Sema. Inshallah, makikita rin po in every activities or programs naman po, pag nakikita po kami ni Auntie Babu Sandra, lagi po ako nag-bless po sa kanya. Yes po. I'm sorry, the May 2025 polls will set the stage for the Bangsamoro Parliament this October. What is your stance on the preservation and strengthening of BARM's autonomy? Please face the camera. Yes po, of course, as your representative, rest assured po ang aking 100% support sa ating BARM Parliament. Of course, with the help of our leaders in BARM. Gaano naging challenging sa'yo na first time na history sa election na nagkaroon ng teaser na isang kandidato lang yung counted in-endorse na isang kandidato? Yes po, malaking advantage po yun sa akin dahil even hindi po yung BJP yung nagamit ko po na dahil ang nagamit ko po ay ang Lakas, which is the National Party, and as a provincial chairman of Lakas CMD Party, malaking privilege po, malaking advantage po sa akin na naging free zone po ang posisyon ng Congresswoman ng ating House of Representatives with the endorsement po ng ating mga leaders sa board. May abatas dito ba kayo tapos sana na po ang pursuing peace and order? Saan mo boss? Para marinig. Yung mga batas na pwede siguro natin ma-prioritize that is timely and relevant, especially po dito sa lugar at sa Bangsamoro. Yes po, of course. One of our priorities is peace and order dahil kung wala pong peace and order, mahirapan po ang development dito sa ating distrito. Kaya isa rin po talaga sa ating tinututukan ang peace and order. In fact, kasali po ako sa member of Committee in Peace and Order, most especially po dito po sa BARM region. Okay, Kong, how will you ensure the transparency and accountability sa inyo pong pamumuno? Of course, alam niyo naman po na isa po talaga sa aking termino po ang moral governance. Nakita niyo naman po nung aking first term ko pa po as your representative na dito po sa aking termino na pinairal ko po talaga ang moral governance. Kung ano man po yung ating nakukuhang additional pondo from national government, ay diretso po yan sa ating distrito, diretso po sa taong bayan. Kaya po libo-libo na pong mga mamamayan dito sa ating distrito ang nakaramdam ng ating programa at mga programa rin po na galing sa ating opisina. Thank you for that. Okay na? Thank you. Maraming salamat. Yan po ang buong panayam kay re-elect Congresswoman na Maguindano del Norte. Walang iba kundi si Vice City Shahara, by Dimple, Montaño Ibrahim Mastura. Maraming salamat sa lahat ng view. Wassalamualaikum warahmatullahi